Sa harap ng mainit na usapin sa umunoy pagbebenta ng NFA ng bigas nang hindi dumadaan sa tamang proseso, isang opisyal ng National Food Authority ang humarap para ipaliwanag ang umunoy irregularidad na nangyayari kung saan tila naging dehado umano ang gobyerno. Ang sentro ng eksklusibong balita mula kay Clazel Pardilla, live. Audrey, aabot sa 75,000 sako ng NFA rice ang questionableng ibinenta umano ng NFA, bagay na iniimbestigahan na ng Department of Agriculture. Sa 5 pahinang sulat na ipinasa ni National Food Authority Assistant Administrator for Operations Limuel Pagayunan sa Office of the President, inirereklamo nito ang questionable umano na paglalabas ng 75,000 na sako ng bigas ng NFA. Ibinenta raw ito sa 3 piling trader at miller na may basbas ni NFA Administrator Roderico Bioco. The selling price of NFA is subsidized. So, ang tanong, sino ba dapat ang i-subsidize natin? Kung binenta mo yan sa mahirap, you are subsidizing the mahirap, and there's nothing wrong with that. If binenta mo yan sa middle people, questionable pa rin. Maring affordable sila. Affordable or hindi rin nila kaya, then the subsidy is justified. Pero pag binili mo yan sa kapitalista, do you think the subsidy is justified? Yun yung logic ng telling that it should not have been sold to the traders. Hindi rin umano dumaan sa public bidding at ibinenta lamang sa halagang 25 pesos kada kilo. Nangyari ang transaksyon nito lamang nakaraang buwan ng Enero, kung kailan pumalo sa pinakamataas sa presyo ang bigas sa loob ng 14 na taon. Kung nag-public bidding po tayo, you can get a more higher price than 25 maybe because of the current market prices of price in the market. If you have 25 and the average price in the market is 50 to 55, then you can sell the NFA rice in between those data. Batay sa Implementing Rules and Regulations ng Rice Liberalization Law, inaatasan ng NFA na bumili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka. Pinaiimbak ang tanggapan ng 15 hanggang 30 araw na National Rice Buffer Stock na maaring ilabas sa panahon ng emergency. May relief programs ang gobyerno o bago masira at maging mapanganib sa pagkonsumo ng tao. Pinaiimbestigahan na ito ni Agriculture Secretary Kiko Laurel Jr. at bumuo na ng panel of investigator. Maraming nagtuturuan, maraming accused doon mismo sa loob, sa labas ng NFA, at ang gusto ni Secretary, lumabas talaga yung katotohanan. Una nang sinabi ni NFA Administrator Bioco na bukas ang kanyang tanggapan sa anumang investigasyon at nanindigan na naging responsable ang kanyang tanggapan sa pagbibenta ng bigas. Isinaalang-alang nila ang shelf life nito. Ginagawaan nila ang distress selling sa tuwing naluluma ang bigas, 3 buwan matapos itong gilingin. Maaari itong i-remil para maging maayos ang kondisyon at maging fit for human consumption. Pero gagastos uli ang ahensya sa pagproseso at pagbiyahe nito. Kaya ang palumang stock, pinapayagan na lamang ibenta ng 10% na mas mababa kesa sa itinalagang presyo na hanggang 25 pesos kada kilo. Ang sagot dito ni Pagayunan. Not necessarily na pagdating ng 3 months, i-dispose mo na kagad or i-remil mo or i-rebag. Ang unang gagawin dapat dyan, pagkadating niya ng period or even monthly nga ang ginagawa namin yun. Maaari po siyang pair, hindi kagandahan na masasabi natin kasi nga pair sa physical, pero sa cook state, good pa ang qualification niya. Sa kabila ng issue, tiniyak ng Department of Agriculture na patuloy ang pagtugon sa El Nino. Naglaan ng 500 million pesos na pondo ang Agricultural Credit Policy Council
para ipahiram sa mga magsasaka na tatamaan ng El Nino. Maaring umutang hanggang 25,000 pesos. Bukod pa ito sa 1.8 billion pesos na libreng insurance mula sa Crop Insurance Program. Namamahagi rin ang tanggapan ng fuel assistance na maaaring gamitin sa irigasyon. Sa ngayon, ilan sa mga naapektuhan na ng El Nino ay ang mga probinsya ng Oriental Mindoro pati na ang Zamboanga Peninsula. Audrey? Maraming salamat, Clayso Pardilla.